Palang araw po sa ating lahat at purihin ang Panginoon. Andito na naman po tayo sa mensahe ni Lord na ating pong tatalakayin ngayon. Sa pamamagitan ni Apostol Pablo, ang ating pong pamagat ay ating pinamagatang huwag panghihinaan ng loob. Ito ay isang magsisilbing invitation sa atin ng banal na kasulatan dahil ito po ay tunay na karanasan ni Apostol Pablo at ibinabahagi niya kung gaano kadakila ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay at sa lahat ng kanyang mga pinagdadaanan ay ito po ay kanyang nalalagpasan dahil kasama niya ang ating Panginoon sa kanyang buhay. At ating mapapansin dito, 2 beses po binabanggit ni Apostol Pablo ang salitang hindi kami pinanghihinaan ng loob. Sa makatuwid, sila po ay may maraming karanasan bilang mga Kristiyano at bilang lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Binanggit niya ito sa unang talata pa lamang ng ating pong binasa sa 2 Korinto chapter 4. At ang ikalawa po dito ay ang verse 16 na sinasabi niyang yan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. So yan po ang ating tutuklasin ngayon. Ano ang mga dahilan na binabanggit ni Apostol Pablo kung bakit hindi sila pinanghihinaan ng loob? At tayo din sa ating pong kalagayan ngayon bilang katulad ni Apostol Pablo na naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo ay narapat din po nating sabihin hindi tayo pinanghihinaan ng loob. Ngayon po ay ating pong tutuklasin para sa ating mga sarili dahil sa ating kalagayan ngayon, mga kapatid, hindi tayo nakatitiyak na araw-araw ay maganda ang ating kalagayan. Sa sanlibutan ito habang tayo po ay sumampalataya, naglilingkod, nagpapagamit sa ating Panginoon. Ngayon, tuklasin natin. Kung meron pong mga mananampalataya na pinanghihinaan ang kanilang kalooban at ang kanilang pananampalataya po ay medyo nagdi-decline. Dapat si Apostol Pablo sa kanyang karanasan, pag-isip na rin ang ganon. Subalit, sabi nga ni Paul dito, sa pagdating po sa chapter 11, no, kasi ating pong tatalakayin ngayon ay ang chapter 4, pero ating pong babanggitin ito dahil meron po siyang sinasabi sa 2 Korinto chapter 11 verse 23 hanggang 29. Sabi niya, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Alam kong para akong baliw na sinasabi ko, pero ako rin ay lingkod ni Kristo at higit pa nga kaysa sa kanila. Dahil higit akong nagpakahirap kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nakulong, nahagupit, nalagay sa bingit ng kamatayan, 5 beses na tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa Hudyo. At meron pa siyang sinabi dito sa verse 25, 3 beses siyang hinahampas ng mga sundalong Romano, no? At pinagbabato ng mga Hudyo. Nakaranas siya ng 3 beses na paglubog ng kanyang sinasakyang bapor habang nasa barko habang siya po ay naglilingkod. At nasabi niya dito, nakaranas siya ng buong araw at buong gabing palutang-lutang sa dagat. So, iba't ibang mga karanasan ni Apostol Pablo at meron pang mga panganib siyang binabanggit habang siya po ay naglalakbay sa paglilingkod sa ating Panginoon sa pagtawid ng ilog. May mga tulisan siyang nasasalubong, may mga kapwa mga Hudyo na galit sa kanya, kahit na hindi mga Hudyo ay galit sa kanya dahil siya po ay naging tagapangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Sa bawat lungsod, lalo na sa bawat ilang na kanya pong madadaanan ay meron ding mga delikadong mga hayop doon na kanya pong salubong. At sabi niya dito sa mga taong, meron ding mga taong nagkukunwaring o nagpapanggap na sila ay kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Yun yung medyo mabigat na karanasan ni Apostol Pablo, no? Subalit nakikita naman natin dito, sabi niya, kung may nanghihina sa pananampalataya, nalulungkot ako, sabi ni Apostol Pablo.
So ito po ay binabanggit ni Apostol Pablo, sinusulat niya sa mga kapatid sa Korinto, sa iglesia sa Korinto. Na sinasabi niya, sa bawat kapatirang nanghihina ang pananampalataya, nalulungkot si Apostol Pablo. Nalulungkot siya dahil ang naging karanasan ni Apostol Pablo ay hindi pa naging karanasan ng iglesia, ng mga kapatid sa Korinto. At magiging sa atin din ngayon, ang karanasan ni Apostol Pablo sa paglilingkod ay hindi pa natin nahihigitan yun. Ang karanasan niya sa paghihirap sa paglilingkod. Subalit makikita natin siya ay naging masaya, siya ay nagtagumpay. Ano ang sekreto dito? Ano po ang ginagawa ni Apostol Pablo? Ano po ang matututunan natin sa buhay ni Apostol Pablo na kanyang ibabahagi ngayon sa kanyang paglilingkod para tayo din ay magtatagumpay sa buhay natin sa ating Panginoon hanggang sa wakas ng ating mga buhay. Sabi siya pa rin nagsabi sa Aklat ng Galatia chapter 6, verse 9 na huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, no? Matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. No? Yung paggawa ng mabuti, yung paglilingkod natin sa ating Panginoong Jesucristo, yung pagganap ng ng layunin ng ating pagiging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo ay ipagpapatuloy natin kahit na makakaranas man tayo ng hirap sa buhay, makakaranas man tayo ng kapighatian, makakaranas man tayo ng pagmamalupit ng kapwa-tao na hindi nais makarinig o hindi nais nilang madinig yung pong mabuting balita na ating dala-dala. So ngayon, pag-aaralan natin kung ano po ba ang naging kadahilanan kung bakit nanghihina ang kalooban ng mga mananampalataya. So dito po may mga sinyalis po ng panghihina ng kalooban na itinuturo sa atin ang ating Panginoong Jesucristo at magiging si Apostol Pablo pa rin sa Aklat ng Epeso. At ang sabi dito sa ating pong binasa, may mga binasang talata, makikita nating itinuturo dito ng banal na kasulatan kung paano tayo maging matatag at magpapatuloy sa ating pong paglilingkod. Ngayon, kung meron mang ibang mga kapatid na nanghihina, kung meron mang mga Kristiyano na ang kanila pong buhay ay nagbago, hindi na katulad nung unang sigasig nila sa ating Panginoon, ang mga sinyalis po dito ay itinuturo din ng ating Panginoong Jesucristo at ng banal na kasulatan. No? Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkwento sa kanyang mga tagasunod, no, sa mga disipulo niya para turuan silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Kasi kung bakit ang bawat mananampalataya ay nanghihina ang kalooban, sila po ay nawala ng pag-asa. Kaya ito po yung mga senyales. Ang senyales dito, una sa lahat, ay yung pong hindi nila pagpapatuloy sa isang napaka maayos na buhay panalangin sa ating Panginoon. Ulitin ko po, si Jesus Christ po, ang ating Panginoong Jesucristo po ay nagkwento sa kanyang mga disipulo sa Lucas chapter 18 verse 1. Ikinwento niya doon ay yung patungkol sa isang 18 verse 1 po ito at sa mga sumusunod na mga talata. Ikinwento na doon yung isang hukom na walang takot sa ating Panginoon. At merong isang byuda, isang babaeng balo doon, na palaging pumupunta sa hukom na ito na walang takot sa ating Diyos para humingi ng katarungan doon sa kanyang pinagdadaanan sa buhay. At mapapansin natin doon sa kinikwento ng ating Panginoong Jesucristo, kahit ang hukom na ito ay walang takot sa Diyos, ay pinagbigyan niya o binigyan niya ng katarungan yung pong babaeng balo na walang takot sa Diyos. Yung pong byuda na palaging pumupunta sa kanya. At ang sabi niya doon, pagbigyan na lang daw niya dahil para hindi siya maistorbo. No? Papansinin natin ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo pagdating sa verse 7 nung chapter 18, Lucas chapter 18 verse 7. Sabi ng ating Panginoon, ang Diyos pa kaya ang hindi magbibigay ng katarungan sa mga pinili niya na tumatawag sa kanya araw at gabi. Kung ang
hukom na ito na walang takot sa Diyos ay binibigyan ng katarungan itong babaeng balo na pabalik-balik sa kanya sa paghingi ng makahingi lamang ng katarungan doon sa kalagayan niya sa buhay, sa kanyang problema. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos pa kaya ang hindi magbigay ng katarungan sa mga pinili niya na tumatawag sa kanya araw at gabi. So makikita natin dito, mahalaga na maiayos natin yung ating pakikipag-ugnayan pa rin sa ating Panginoon. So last week, nababanggit din po natin ito. Bakit? Dahil ito yung sabi ko, pinakapangunahing bagay sa buhay ng isang mananampalataya. Ang pakikipag-ugnayan ng may kaayusan sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating Diyos. No? So kadalasan, ang unang tanda ng pagkawala o panghihina ng pananampalataya o panghihina ng kalooban ay ang pagiging disorganized ng prayer life ng mga Kristiyano. Kapag disorganized ang komunikasyon natin sa Panginoon, talagang madali tayong manghihina dahil hindi tayo magkakaroon ng sapat o tamang pangunawa doon sa kalagayan na ating pong kinalalagyan. Whereas kapag tayo po ay naipag-ugnayan sa ating Panginoon ng may kaayusan, kung ano yung natutunan natin sa Kanya, ay atin pong ipinapakita sa ating Panginoong Diyos na ito po ay ating isinasabuhay. Sa ating paipag-ugnayan sa ating Panginoon, magkakaroon tayo ng sapat na panguunawa kung paano natin dalhin ang bawat kalagayan natin sa sanlibutan ito. Ang dahilan ng pagiging matatag na buhay Kristiyano ay dahil sa mataimtim na buhay panalangin. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa chapter 6 verse 18, manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. At meron pa siyang itinuturo dito sa bawat isa sa atin, sino ang ating pong ipapanalangin. Ang sabi niya dito, ipanalangin niyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Kung kayo'y magpabaya, patuloy kayong manalangin. Huwag kayong magpabaya, patuloy kayong manalangin, lalo na sa lahat ng mga pinabanal. So, una sa lahat, kung meron tayong dapat na isipin sa ating panalangin, maliban sa personal nating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, palagi nating isipin, una sa lahat, yung ating mga kapatid sa Panginoon. Ang ating pong ilapit sila sa ating Panginoong Diyos, na nawa ay ipahintulutan ng ating Panginoon na siya ay kikilos sa ating mga kapatid na hindi natin nakakasama, lalo na sa ganito pong sitwasyon ngayon. Matuto tayong ipanalangin ang ating mga kapatid. Kasi sabi ni Apostol Pablo dito, para sa lahat ng mga pinabanal. At huwag tayong magpabaya sa panalangin. Magpatuloy sa panalangin. Napakamahalaga ang panalangin. Kaya nga dun sa iglesia ng Colosas, sa chapter 4 verse 2, yan din ang kanyang itinuturo. Magpakasigasig kayo sa panalangin ng may pasasalamat at habang nananalangin kayo, ingatan ninyo ang pag-iisip ninyo. Kaya nga meron tayong natawag na organized prayer life. Dahil kapag hindi po organized yan, magulo ang ating mga kaisipan. Kaya meron tayong tinatawag na personal devotion sa ating Panginoon dahil nais natin na may ingatan din natin yung ating pag-iisip habang naipag-ugnay tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga kinakailangan natin ng maayos na lugar, hindi maingay, walang istorbo sa ating pag-ugnayan sa Panginoon, nang sa gayon, maiingatan natin ang ating pag-iisip na nakafocus tayo doon sa Panginoon na ating pong kinakausap o ating kinaugnay sa panalangin. Kaya napakamahalaga pong bagay na hindi natin makikita yung ating mga sarili na merong sinyalis ng panghihina ng kalooban dahil sa nagkukulang tayo sa tamang pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. At ang ikalawa dito, sinyalis ng panghihina ng kalooban ay yung pong wala nang ganang maglingkod sa ating Panginoon. Walang ganang magpagamit sa ating Panginoon. Sa makatuwid, nawala na ng ganang gumawa ng mabuti. No? So, merong mga ganyang mga bagay na tinutukoy si Apostol Pablo sa
iglesia sa Galacia, no? Ikalawang sinyalis po ng panghihina ng kalooban ng mga mananampalataya ay yung nawala na ng gana sa pagpapagamit sa ating Panginoon. Ulitin ko po, si Apostol Pablo ay merong binabanggit na ganitong kalagayan sa aklat ng Galatia chapter 6, verse 9. At ang sabi niya dito, huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Sa makatuwid, kapag ang isang tao ay hindi nagpapagamit na o nawala na ng gana, nawala na yung excitement na siya ay magpagamit sa Panginoon sa iba't ibang kapamaraan ang nakikita niya kung paano siya makakapag-ambag sa paglilingkod sa iglesia, kapag kayang pagnanais na yan ay nawawala, ibig sabihin, nanghihina na ang kanyang kalooban. Kaya tayo ay pinapaalalahanan, kasama po tayo na pinaalalahanan ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 6 verse 10 na ito, na kapag kami pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao. At tandaan natin ito, bagamat binanggit niya na gagawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, ang kasunod nito ay sinasabi niya, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ibig sabihin, hindi nahuhuli sa buhay panalangin natin at sa ating pong pagtulong at sa ating paglilingkod ang ating mga kapatid. No? Kung tayo ay nanalangin, bago ang ibang mga bagay, pagkatapos nating makipag-ugnay sa ating Panginoon, sa ating personal na pangangailangan sa Kanya, nararapat na alalahanin natin ang ating mga kapatid bago pa yung ibang mga bagay. Maliban doon, kung tayo kinaugnay ng ating Panginoon na tumulong, isipin muna natin una sa lahat, sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid sa pananampalataya. Okay? So itong mga mabubuting bagay na ito, kasama din itong mga pag-i-encourage natin sa ating mga kapatid at ipaalala natin sa kanila kung ano yung mabuting bagay sa salita ng Diyos na ating natututunan ngayon, ating pong ibahagi sa kanila, nang sa gayon makakatulong tayo sa kanila na ma-encourage ang kanilang mga buhay dahil lalo na sa ating panahon ngayon, hindi natin sila nakakasamang malimit at hindi natin nakikita, hindi natin alam kung ano ang kanilang nagiging kalagayan sa buhay. Ngayon, merong ibang mga kadahilanan kung bakit pinanghihinaan ng loob ang mga mananampalataya. Merong ibang mga bagay na itinuturo ang banal na kasulatan. Pero bago yan, titingnan muna natin yung ilang mga tao kapag kung meron tayong tatanungin, ano ba ang dahilan? Bakit ba nanghihina itong ating mga kapatid? Bakit nanghihina ito sa ating Panginoon? Nasabi nila, naghihirap kasi ang buhay niyan. Iba kasi pinagdadaanan, napakabigat ang pinagdadaanan niyan sa buhay. No? Hanggang kung minsan, pinakamahalagang bagay sa kanya na pinapahalagahan ay nawala sa kanya. Kaya para sa kanya ay talagang naghihirap siya. So yan ang nagiging dahilan daw na sila ay nanghihina ang kanilang kalooban sa pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi ito, tribulations po ang tawag doon. Sa Ephesians chapter 3 verse 13, sabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Efeso, sabi niya sa verse 13 ng chapter 3 ng aklat ng Efeso, kaya huwag sana kayong panghinaan ng loob dahil sa mga paghihirap na dinaranas ko. Dahil para ito sa ikabubuti ninyo. No? Sabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid, kumbaga sa ating salita, kung na-witness ninyo na ako ay naghihirap sa aking paglilingkod, nahihirapan dahil sa maraming mga taong nananakit, kumakalaban, nagbabanta, at humahabol sa akin. Sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong malungkot, huwag kayong mag-alala dahil ang ginagawa kong ito, sabi ni Apostol Pablo, ito ay para
sa ikabubuti ninyo. Diba? Anong matututunan natin dito? Yung paghihirap na atin pong naranasan, lalo na kapag tayo po ay alam nating nagpapagamit tayo sa ating Panginoon, lalo na kapag alam nating araw-araw ay excited tayo na tayo po ay magpagamit sa ating Panginoon. Excited tayo na ang Panginoon ay kasama natin araw-araw. Pagkatapos tayo po ay nahihirapan, tayo po ay merong mga ibang pinagdadaanan. Although, yung pong ating sitwasyon ngayon ay kakaiba po ito dahil hindi ito katulad sa pinagdaanang hirap ni Apostol Pablo. Ang pinagdaanang hirap ni Apostol Pablo ay dahil sa kapwa niya Hudyo na nagagalit sa kanya dahil siya ay naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Hinahabol siya at actually ang kanya pong pinagdadaanan ay buhay at kamatayan po ang kanya pong dinanas doon. Pwede siyang patayin ng mga kapwa niya Hudyo doon dahil siya ay naglilingkod sa ating Panginoon. Ang ating kalagayan ngayong paghihirap ay hindi gayon. Hindi pa natin naranasan ang kalagayan ni Apostol Pablo. Ang katunayan niya dyan, hindi naman tayo ganon ka full-time sa paglilingkod sa ating Panginoon kumpara kay Apostol Pablo. Meron tayong mga paghihirap na dinaranas ngayon. Ito ay dahil din sa mga sitwasyon natin sa paligid natin. Yung iba nawalan ng trabaho, yung iba ay marahil yung iba ay merong problema sa pamilya, hindi nagkakasundo. So iba yung ating karanasan ngayon ng ating paghihirap sa panahon ni Apostol Pablo. Pero kung aking titingnan, napakabigat nung pinagdadaanan ni Paul na paghihirap kaysa sa atin. Napakahirap po nun. At alalahanin natin kung tayo ay pinanghihinaan ng loob dahil sa iniisip natin tayo ay naghihirap sa mundong ito. Isipin po natin yan. Kapag tayo ay pinanghihinaan ng loob, meron pong isang halimbawa doon na binabanggit ang ating Panginoong Jesucristo. Kung inyo pong naalala ang itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo sa aklat ng Mateo, chapter 13, verse 20, hanggang sa mga sumusunod, patungkol po yun doon sa, ito po ay, sakop po ito doon sa alam nating parable of the sower. No? Pero kung ating pong titingnan, sa ganang akin po ay parable of, ano po yon? Parable of the soil, hindi po sower. Kasi apat na uri ng lupa po yung nahahasikan ng binhi na tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo. At ang isa roon ay doon sa verse 20 and 21 na sinasabi ng ating Panginoon, ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap agad. Ngunit, verse 21, ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap. Kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumalikod sa kanilang pananampalataya. So mag-iingat tayo na tayo ay magkaroon ng panghihina ng ating kalooban dahil sa ating karanasang paghihirap sa ating kalagayan sa sanlibutan ito. Baka tayo yung tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo na nakatanggap ng binhi, subalit ang ating pong mga puso ay parang mabatong lugar. Na nakatanggap nga tayo ng salita ng ating Panginoon, sabi nga niya dito, subalit, sabi niya dito ay hindi taimtim sa puso ang pagtanggap. Kapag hindi taimtim sa puso ang pagtanggap ng natin sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya dito, hindi tumatagal ang pananampalataya. Kumbaga, masasabi lang ng isang tao na siya ay sumasampalataya kapag nasa maayos siyang kalagayan. Subalit kapag naghihirap na, ang sabi dito ng ating Panginoong Jesucristo, pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na kanyang tinanggap,
agad silang tumalikod sa kanilang pananampalataya. So ganyan ang mga Kristiyanong tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo na nakatanggap ng salita ng Diyos, nakatanggap ng mabuting balita sa kanilang mga puso, subalit hindi nagiging mataimtim ang pagtanggap nito. Kaya madaling manghihina sa bawat iba't ibang pinagdadaanan. So sabi ko kanina, may iba't ibang anyo po ng paghihirap dito sa ating pong naging karanasan ngayon. Magiging ako man ay meron ding paghihirap, hindi nga lang katulad ni Apostol Pablo, at magiging maaring hindi rin katulad ng paghihirap ng maraming mga Kristiyano. No? Subalit meron tayong kinahaharap na paghihirap o tribulation ngayon sa ating pong habang nandito tayo sa ating sa sanlibutan ito, habang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, habang tayo po ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. No? Merong iba, kinukot siya dahil sa tumanggap siya sa ating Panginoong Jesucristo. Merong iba, nagtatangis dahil sa may karanasan sa buhay, na wala ng mahal sa buhay. No? Maging ng physical na pag-aabuso ng mga tao, kuminsan hindi rin tayo exempted dyan. Kaya nga kailangan din po nating mag-ingat habang tayo ay nasa labas. Pag tayo umaalis, kailangan din nating mag-iingat. Kailangan nating isipin paano ko ba ingatan ang ating sarili? Ano bang dapat kong gawin kapag kami mga masamang loob? Di ba? Kinakailangan nating mag-ingat. Dahil kung minsan, ang kapwa natin tao ang siyang naging dahilan din kung bakit tayo nagkaroon ng mga paghihirap na naranasan. So sabi ito, many Christians have lost heart. Diba? Merong mga Kristiyano din na pinanghihinaan ng kalooban, na-discourage. Bakit? Dahil sa karanasan nila, sa kanilang mga buhay na nahihirapan sila. No, may mga karaniwang kapighatian ng tao. Lahat tayo pwedeng makaranas nito, di ba? Tawag dito, paghihirap dahil meron tayong sakit, karamdaman sa physical na katawan natin. Ang ilan naman ay frustrated sa family dahil hindi niya lalo na sa mga magulang, hindi niya nagustuhan yung nangyayari sa kanyang pamilya, which is hindi yun ang kanyang plano sa kanilang paglaki. So, minsan frustrated tayo. Yung iba namang mga kapatid ay nawalan ng trabaho, nawalan ng tahanan. Ang daming pwedeng pagdadaanan sa mundong ito na pwedeng maging dahilan ng panghihina ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Subalit tandaan natin, mga kapatid, hindi lamang yan ang nagiging dahilan ng panghihina ng ilan. Ang banal na kasulatan, lalong higit ang ating Panginoong Jesucristo, ay merong sinasabi. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 24 verse 12, lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Lalaganap ang kasamaan. Ibig sabihin, kahit ang isang Kristiyano ay pwedeng mahawa sa kasamaan kapag siya po ay, kung titingnan natin yung una nating binanggit, kapag siya po ay hindi organized ang kanya pong prayer life. No? So, kawalan ng pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, ito din ay isang dahilan kung bakit pinanghihinaan ng loob ang mga Kristiyano. Hindi nagiging masunurin sa ating Panginoon. Sabi nga lawlessness. Ang ibig sabihin po kasi ng lawlessness, kaya sila po ay nanghihina ng kalooban, ay ito po yung isang kalagayan na wala sa ayos sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi marunong sumunod sa mga tagubilin ng banal na kasulatan para sa buhay ng bawat mananampalataya. At kapag sila po ay hindi marunong sumunod o tinatawag na ang kanila pong lifestyle ay hindi kaaya-aya sa ating Panginoong Jesucristo, pag sila po ay naghihirap ay talagang madali pong mawala ng pag-asa yan. Wala pong yung sinasabi natin nung nakaraan na guidance
ng presensya ng ating Panginoon sa kanilang buhay, hindi nila maranasan. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mag-iingat tayo dahil kahit ang mga mananampalataya ay pwede pong mahawa sa ganito pong paglaganap ng kasamaan. Sabi ng ating Panginoon, dahil sa paglaganap ng kasamaan, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Magkakaroon sila ng attitude ng hindi pagtitiwala sa salita ng ating Panginoon. Magkakaroon sila ng attitude ng hindi pagsunod sa salita ng ating Panginoon. At sabi nga dito, ano ito infectious ito. Nakakahawa daw po itong ganitong kalagayan. Kapag ini-entertain natin, itong paglaganap ng kasamaan sa sanlibutan ito, pwede ding mahawa ang mga mananampalataya. It discourages the faithful, no? And even encourage them to unfaithfulness. Kapag ang buhay natin ay makitaan ng ilang mga kapatid natin na hindi tayo nagiging tapat sa ating Panginoong Jesucristo, balang araw, pwede din po silang mahawa. Dahil isipin nila, pwede pala ang ganito. Pero sa katotohanan, hindi po yan po pwede. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sa chapter 15 ng aklat ng Korinto pa rin, verse 33, sabi niya, huwag kayong palilinlang sa kasabihang yan. Sa halip, ang iyong paniniwalaan. Sa halip, ito ang inyong paniwalaan. Anong dapat daw paniwalaan? Ito yung kanyang idinugtong. Ang masasamang kasamay nakakasira ng mabuting ugali. Kaya mag-iingat tayo. Dahil nakakahawa po ang mga masamang gawain ng ibang mga tao kapag sila po ay ating sinasamahan palagi. So, ang masamang kasamay nakakasira ng mabuting ugali. So, ngayon po, mga kapatid, sa atin pong kapanahunan ngayon, no, hindi lamang yung natawag na mga kahirapan na ating pong dinaranas, tayo po pwedeng magkaroon ng paghihina ng ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Malimit po ngayon sa ating kapanahunan ay yung kawalan ng pagnanais na sumunod sa ating Panginoon. Yun ang nagiging dahilan kung bakit kapag sila ay naghihirap o nahihirapan sa kanilang kalagayan, ay madali silang panghihinaan ng loob. No? Madali silang manghihina, ika nga. So ito yung pakabantayan natin ngayon. Yung pong pagpapabaya sa alituntunin ng Panginoon. Dahil tayo po ay mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Kristiyano po ay palaging ang basehan niya sa kanyang buhay at sa kanyang kaisipan ay ang salita ng Diyos na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Kapag hindi po tayo magnanais na ito'y ating matutunan at sundin, ito din ay magiging dahilan ng panghihina ng ating pananampalataya. Kaya kumusta po ang lifestyle ng ating mga kapatid? Kumusta po ang pang-araw-araw na buhay natin? Ito po ba ay kinalugdan ng ating Panginoon? Tayo ba ay nag-uugat ang ating pong pananampalataya? Dahil si Apostol Pablo din nagtuturo sa atin ng kinakailangang mag-ugat ang ating pananampalataya nang sa gayon, anumang mga kahirapan na ating pong daranasin sa mundong ito, habang tayo ay nabubuhay, ay hindi tayo matitinag. At tayo nagpapatuloy na nagpapagamit sa ating Panginoon, lalong higit, alam nating sa takdang panahon ay merong ikangay reward ang bawat isa sa atin. At kung ating namang pag-aaralan, muli ang buhay natin ay maikli lang ang buhay. Kaya nga maikli lang ang paghihirap ng ating pong mararanasan dahil maikli lang ang buhay. Ngayon, ang sekreto para hindi panghihinaan ng kalooban o hindi humihina ang pananampalataya ay ating pong matututunan kay Apostol Pablo pa rin. Doon pa lang sa verse 1 ng binasa ng ating kapatid kanina, chapter 4, verse 1 ng 2 Corinthians. Nasabi doon, ulitin ko lang po, dahil sa awa ng Diyos, pinili niya kami para ipahayag ang kanyang bagong pamamaraan sa pagpapawalang sala sa mga tao. Kaya naman, sabi niya dito,
Kaya naman hindi kami pinanghihinaan ng loob. So palagi nating iisipin, katulad ni Apostol Pablo, na tayo pala ay pinili ng ating Panginoon. Pinili tayo para sa isang misyon. Anong misyon na meron tayo dito? Para ipahayag ang kanyang pamamaraan o kanyang bagong pamamaraan sa pagpapawalang sala sa tao. Ano ba ang bagong pamamaraan ng pagpapawalang sala sa tao? Ang ipakilala natin sa ibang mga tao ang ating Panginoong Jesucristo. Ikalawa ay kinakailangan nating ang sekreto para tayo tumibay. Alalahanin natin palagi ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Lalong higit pagka nakakaramdam tayo na parang nanghihina tayo, alalahanin natin kaagad ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Apostol Pablo sa verse 16, doon na tayo, tatalon tayo sa verse 16 ng chapter 4 pa rin ng ikalawang Korinto. 2 Corinthians 4:16, sabi ni Apostol Pablo, yan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Bakit? Ang tanong, bakit patuloy na lumalakas ang espiritu ni Apostol Pablo kapag ka nanghihina ang kanilang mga katawan? Dahil alam nila na kasakasama nila ang ating Panginoon sa kanilang paglilingkod, sa kanilang paggawa, sa kanilang pagpapagamit. At ano pang sekreto na itinuturo ni Apostol Pablo natin sa bawat isa sa atin dito? Kasi babasahin natin yan ang verse 16, pero itutuloy natin yan hanggang verse 18. Ano ba ang binabanggit doon? Simula doon sa 16 hanggang 18. Maliban sa sinasabi niya dito sa verse 16 na patuloy lumalakas ang kanilang espiritu kahit na nanghihina ang kanilang mga katawan. Sa verse 17, ito yon. Sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. Okay? Purihin ng Panginoon. Isipin mo kung ano yung sinasabi, kung paano tinatrato ni Paul ang kanyang mabigat na karanasan. No? Iniisip niya itong magaan. Biruin mo, sa karanasan ni Apostol Pablo, ito ay napakalakas ang kanyang loob na sasabihin hindi naman gaanong mabigat ang aming pong naging karanasan. Hindi ba nagiging mabigat? Kung sa atin kaya mangyayari yun? Yung sinasabi niyang nakaranas din niyang pinagbabato. Nakaranas niya siyang muntik ng mamatay. No? May mga nais pumatay sa kanya, pero hindi naman siya namatay. No? Napaka bigat nung karanasan ni Paul, subalit sinasabi niya dito, malakas ang kanyang loob na sasabihin sa atin na hindi naman daw gaanong mabigat. Kung ang karanasan ni Apostol Pablo ay hindi gaanong mabigat para sa kanya, ano pa kaya yung atin? Diba? Wala pa po sa kalingkingan yung hirap na ating naranasan ngayon kumpara po sa buhay ni Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kung papansinin natin, wala po tayong karapatang magreklamo o umangal sa ating Panginoon. Si Paul nga sa kanyang kalagayan, sabi niya, hindi naman daw gaanong mabigat yung kanyang karanasan. Biruin mo, hindi gaanong mabigat. 3 beses siyang sa kanyang paglalakbay, lumubog ang barko. No? Ilang araw at ilang gabi siyang palutang-lutang sa dagat, nilalamig, nagugutom, sabi niya. Maliban doon, may mga taong gustong pumatay sa kanya. Maliban dyan sa kanyang paglalakbay, may mga hayop pa siyang nakakasalubong na pwede siyang madisgrasya. Ang hirap ng kalagayan ni Apostol Pablo. Sa kanyang paglilingkod, hindi katulad sa atin na may mga sasakyan tayo. Sa kanya, nilalakad niya. Lalo na pagdating sa ilang. Pagkatapos niyang sumakay ng barko, hindi yung pagbaba niya ng barko doon na kaagad yung kanyang ministry. Hindi, naglalakad pa yun ng malayo. Dumadaan pa ng mga ilang. Tayo ba ay nakakaranas ng ganyan? Hindi. Minsan nga, pagka
Wala tayong pamasahe sa tricycle, hindi na tayo dumadalo sa pagsamba kung minsan. No, wala tayong tiyagang maglakad. Pero si Apostol Pablo ay napakalayo ng kanyang ministeryo. Nilalakad niya. Excited siya na magpagamit sa ating Panginoon. At sa kabila ng kanyang karanasan niyan, sinasabi niya, hindi daw po gaanong mabigat ang kanya pong naranasan sa paglilingkod. Paano na yung atin? Mabigat ba yung ating mga kahirapan ngayon kumpara kay Apostol Pablo? Palagay ko hindi, mga kapatid. Kaya kung meron mang pinanghihinaan ng loob, pag-aralan natin, talimain natin yung ating pong natututo ng mensahe sa buhay ni Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod. Pakaisipin natin palagi na ang mga bagay na inilaan ng ating Panginoon sa atin habang tayo naglilingkod. Para masabi din natin sa ating mga sarili katulad ni Apostol Pablo na hindi naman magaan, hindi naman gaanong mabigat yung ating karanasan para tayo ay panghinaan ng ating kalooban. Ang ating pinagdadaanan sa buhay ay nagiging magaan kapag tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon. Katulad nga ni Apostol Pablo, di ba? Sa verse 1 pa lang. Pagdating ng chapter 5, gusto ko pong banggitin ito. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 hanggang 5. Sabi ni Paul dito, alam natin na ang ating katawang panlupa ay parang bahay na ating tinutuluyan habang nasa mundo pa tayo. At ito'y masisira. No? Yan ay certain po yan. Ngunit alam din natin na may inihandang katawang panlangit ang Diyos para sa atin na hindi mamamatay kailanman. Ang katawang ito ay ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Verse 2, dumaraing tayo sa ngayon dahil pinanabikan nating maisuot na ang katawang panlangit. At kapag nangyari ito, hindi matatagpo ang hubad ang ating kaluluwa. Habang nandito pa tayo sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa mga paghihirap. Hindi dahil sa gusto na nating mamatay, kundi dahil sa gusto na nating magkaroon ng bagong katawan. Para mapalitan na ang katawang may kamatayan ng katawang walang kamatayan. Verse 5, ang Diyos na rin ang siyang naghanda sa atin para tanggapin natin ang bagong katawan. At bilang katiyakan, ibinigay niya sa atin ang kanyang banal na espiritu. Okay? Tandaan natin mga kapatid, na sa buhay nating ito, kahit pakiramdam natin ay nasa mahirap na kalagayan tayo, tandaan natin palagi, merong ibinigay sa atin ang Panginoon, ang banal na espiritu. Kaya kung gayon, meron pala tayong makakaugnay oras-oras, minuminuto, araw-araw sa ating mga buhay para tayo ay patatagin, palakasin, bigyan ng karunungan kung paano tayo tumugon sa bawat sitwasyon na ating pinagdadaanan. Sabi dito, makakaranas tayo ng kalakasan araw-araw kapag nakatuon ang ating mga paningin sa mga bagay na panlangit. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, ay kaya sila ay tumatatag dahil hindi sila nakatuon sa mga bagay na nakikita. Sila ay nakafocus sa mga bagay na hindi nakikita. Di ba? Kaya hayaan natin na ating maranasan ang pag-asa ng kaluwalhatian katulad ni Apostol Pablo araw-araw. No? Sa mga tuwid, walang dahilan na tayo po ay panghihinaan ng loob kung alalahanin natin palagi na tayo ay pinagkalooban ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Pakatandaan lamang natin. Tandaan lamang natin mga kapatid na tayo ay dapat nakafocus sa mga bagay na hindi nakikita. At kaya nga sabi ni Apostol Pablo, yan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Dahil nakafocus sila sa mga bagay na hindi nakikita. Pansinin natin,
yung panghuling verse 18, no? 2 Corinthians 4 verse 18. Kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang. Pero ang bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Yun ang dahilan. So tayo din, mga kapatid, nawa sa hapong ito, nawa sa araw na ito, at sa pang-araw-araw na buhay natin, ay itutuon natin sa ating mga isipan, titingnan natin ang mga bagay na inilaan ng Diyos sa atin na hindi nakikita ng ating mga mata. Kasi kung minsan, nadidistract tayo dahil nakafocus tayo doon sa mga distraction na nakikita ng ating mga mata. So dito po, bago tayo magtatapos, hayaan niyo po akong basahin at pakinggan niyo po ang instruction ng banal na kasulatan sa pamamagitan pa rin ni Apostol Pablo. Ito ay matatagpuan sa Galatians chapter 6, verse 7 hanggang 9. Sabi dito, Galatians 6, 7 hanggang 9, huwag ninyong linlangin ang iyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kung ang ninanasa ng laman, ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa espiritu ang buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Purihin ang Panginoon, nawa ay na makakatulong po ang mensahe ng banal na kasulatan sa pamamagitan ni Apostol Pablo at ng karanasan niya sa kanyang buhay, at magkapagbibigay ito ng kalakasan na tayo po ay magpatuloy sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod, at higit sa lahat, manabik tayong magpagamit sa ating Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa. Purihin ang Diyos. God bless po.